mga moral demeanor. Dili na to ma-question moral. Sa akong gipangutana ang akong higala katong napulo ang edad, katong 10 anyos nga bata nga nahimong papa, was he qualified to be a pope? O gani ning basahon nga akong gigunitan karon usamang kini kalibro nga Katoliko. Nagingon din hining maong pahina. The old abuses flourished more luxuriantly than ever. They reached their climax when at John's death, his nephew, a boy of 10 or 12, was thrust upon the papal throne by the Tusculan masters of Rome as Benedict IX. Wa kini siya gipili sa mga cardinals. Kundi he was thrust. Dito gipugos siya sa pagbutang. Sayang amahan mismo. Ug matod pa niya pagbuot kadto sa Espiritu Santo. I'm afraid nga iyang giordinaryo paggamit ang will sa Holy Spirit. I question that. Pagbuot kadto sa Espiritu Santo. Musugot ba ang Espiritu Santo nga ang labing balaan nga katungdanan sa iglesia? Sudlan sa nining bata nga sumala ra ba din he was not fit. Gani, dinhi sa maong basahon sa Catholic Dictionary. Nining maong basahon, gitawag kani siya the devil pope. A devil in the chair of Peter. Mga igsoon, mura man siguro bugat ra kaayo kung atong dawaton ang pag-ingon nga pagbuot kadto sa Espiritu Santo nga ang demonyo, ang yawa mo'y mulingkod sa lingkuranan nga labing balaan nga dapit. I think that's too much. Ug busa gikasubo nako nga murag kadto nga puntoha Bradso. You have to explain that. Karon, sumala sa akong research nga kining Roman Catholic Church is the result of apostasy. Mao kini resulta sa pagbiya gikan sa kamatuoran. Dinhi sa Biblia sa Buhat kapitulo 20 17 ngadto sa 28. Si Apostol Pablo iyang gipatawag ang mga elders kun mga bishops sa Ephesus ngadto sa isla sa Miletos. Og iyang gipahimangnuan sila. Og sa iyang pulong matod pa niya, magbantay kamo. Bantayin ninyo ang inyong kaugalingon og ang tibuok panon nga diin ang Espiritu Santo mo'y nagahimo kaninyong magbalantay sa iglesia. Og matod pa niya, adunay mga lubo nga mosulod aron sa pagpahisalaag. Apan gikan ragayod mismo sa mga kaobispohan. Adunay mga tao nga mobaro og magabalitad sa pulong sa Dios og magapamira sa mga tinun-an ngadto kanila. Kita makapangutana, unsa bay ilhanan niining mibiya gikan sa pagtuo? Aduna ba? Atong basahon ang sulat ni Apostol Pablo sa iyang unang sulat ngadto kang Timoteo sa kapitulo 4, versikulo 1 ngadto sa 3. Og mao kini ang atong mabasa. Karon ang Espiritu sa tin-aw nagapahayag nga sa kalahiang mga adlaw adunay mobiya gikan sa pagtuo. Nga magapatalinghoג sa mga malimbungon nga espiritu ug sa doktrina sa yawa. Nga magasulti og bakak uban ang pagminaot kansang mga kaisipan nga paso nga daw binagag puthaw. Versikulo 3. Forbidding to marry nga nagadili sa pagpangasawa o nagasugo sa pagdumili sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios aron pagadawaton uban sa pagpasalamat kanila nga nagatuo og nasayod sa kamatuoran. Sumala nining maong teksto adunay mobiya gikan sa pagtuo. Unsa bay ilhanan sa mobiya gikan sa pagtuo? Sumala ni Apostol Pablo ang usa sa mga ilhanan, one of the sure marks of apostasy, mao kanang gitawag og enforced celibacy.
kanang pinugos nga diin sugoon ang mga katawhan o ang tipik sa iyang mga katawhan sa pagdili pagpangasawa. Dili ako supak niya nang gitawag og voluntary celibacy. That's not the question. Kay dunay mga katawhan nga doon na sila gitawag the gift of celibacy. That's one of God's gift. But you cannot enforce a gift. You cannot enforce something which a person does not have. Panlitan si Apostol Pablo, wa siya asawa. Ang atong Ginoong Kristo way asawa. Apan nganong miingon man si Apostol Pablo nga ang pagdili sa pagpangasawa ilhanan sa nagabiya sa kamatuoran. Tungod kay moabot ang mga panahon, moabot ang mga adlaw nga diin adunay mga tao nga mupugos sa iyang mga kasakupan sa pagdili pagpangasawa. Mangutana kita, let's be frank. Kining maong doktrina nga enforced celibacy, wala ba kini sa Iglesia Katolika? It's there. It started in the year 300 during the Council of Elvira, Spain. And then Pope Gregory VII enforced it. Kadaghan paghapong minyo niya ito higayon ng mga pare. Ang nahitabo sa dihang gipugos ni Papa Gregorio ang maong sugo nga biyaan sa mga kaparian ang ilang mga asawa o ang ilang mga pamilya sumala sa usa ka basahon nga sinulat sa usa ka pari nga Katoliko, ex-Jesuit priest Peter de Rosa, sa iyang basahon The Vicars of Christ, the Dark Side of the Papacy. Sa dihang gipugos ang maong kasuguan, ang nahitabo mao kining duha ka butang. Naghikog ang uban nga mga kaasawahan sa mga pare. Mao kana ang sakit nga nahitabo sa kasaysayan. O gani, I can produce here documents to prove nga kasagaran sa mga kaparian all over the world wants to abolish celibacy. That is a fact. Dili kana nato manigar. Og doon ako'y prueba din nga ang dito sa Amerika daghan ang mga madre o ang mga pari ang mibiya sa ilang bokasyon. Kaingon din sa Time Magazine, May 24, 1976, mato din some 35 American nuns and 10,000 priests, even a brilliant bishop, left their ministries. Nganong mingbiya man sila sa ilang katungdanan? Because they cannot marry and at the same time be a minister. You cannot be married and at the same time a priest. Apan sa Biblia, ingon ba niya na? No. One of the qualifications of a bishop is that he must be a husband of one wife. Ang usa sa mga kwalifikasyones sa usa ka obispo mao nga kinahanglan bana siya sa usa ka asawa. Apan sumala karon sa sugo sa Iglesia Katolika, dili mahimong usa ka pare, dili mahimong usa ka obispo ang usa ka taong minyo. That is a contradiction of the gospel of Christ. Tungod kay sumala dinhi, that is a fundamental difference. Usa kini kang ka-fundamental nga difference, nga kalainan nga naman. Tungod kay sumala sa Biblia, ang nagasugo nga pugson ang mga tao sa pagdili, pagpangasawa, sumala ni Apostol Pablo, doktrina kana sayawa. Dili na ako. Dili kini ako. O kunya si Apostol Pedro nga supposedly the first bishop of Rome, he was a married man. Usa siya ka taong minyo. Og mingon tingali unya nga atong higala, will gibiyaan man ni Apostol Pedro ang iyang asawa. Well, I'm sorry nga wa niya biyaya nga iyang asawa tungod kay sa 1 Corinto 9 versikulo 5, nag-uban-uban ang asawa sa unang papa. See? Mao kini ang dako nga kalainan nga akong gipakita kaninyo. Sumala usab sa akong mga clippings din nga ang Roman Catholic Church sumala din sinulat kini sa usa
gisulti kini sa usa ka pari nga Katoliko, ha. Dili kini ako. This is from the Times Journal, March 27, 1975, written by Teresa Tunay. Unya gi-interview niya ang usa ka pari nga si Father Constantine C. Flores Caisvidi, og matod pa nining maong pare. The Catholic Church is this kind of church. Father Floresca says, it is a church that has its historical roots traced back to the Imperium Romanum. He adds, and this development is contrary to the gospel. Sumala kini sa pari nga Katoliko. Giadmitir sa akong higala kaganina nga dunay kausaban ang Iglesia Katolika, but not in fundamental areas. But according to this priest, is Vidi, gani, he is an active priest at that time of the writing of this article. The development that is happening within the Catholic Church, according to this priest, is contrary to the gospel. Unya atong ipadayon sa pagbasa. Our Lord Jesus Christ rejected the idea of empires and kings and power. Therefore, this religious political empire, that is the Catholic Church, is contrary to the gospel. Sumala pa niya, kining Iglesia Katolika nga is a religious political empire is contrary to the gospel. Dili kini ako. Mahimo ba di ay nga atong supakon ang ebanghelyo? Sumala sa Galacia Kapitulo 1, versikulo 7 ngadto sa 9. In essence, nagingon si Apostol Pablo, bisan pa kami, kung usa ka manulunda, magawali kanyog mayong balita. Ipatunglo siya. Kung magawali kitag, lain nga maayong balita, mahimo kitang tunong. Sumala usab, nining maong pare, ang Roman Catholicism, ang iyang development as a religious political empire is contrary to the gospel. Mangutana kita, kining iglesia nga gitukod ni Hesukristo, was it a political institution? No. Sumala sa History of the Christian Church by Lucas sa iyang pahina 241, ani akong gidala, no? Nakaingon din Christianity is not a political religion. But Roman Catholic Church, Roman Catholicism as is a religious political empire. That is a big difference, a fundamental difference between the Church of Christ and the Roman Catholic Church. See? Busa mga kisuunan, klaro kayo, tinaw kayo, nga sa akong giingon kaganina, the Catholic Church might start right. It might have start right. Pero, ang nahitabo, mga kisuon, sa hinay-hinay na usab kini, giadmitir kini sa akong higala, there is a change nga ang Romano Katoliko karon is no longer the same sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Although ning insister ang atong higala nga it's fundamentally the same. Pero akong gipakita kaninyo ang fundamental difference. Number 1, the doctrine and the idea of papacy. Giadmitir sa akong higala nga ang ngalan nga papa wa pa, pero ang katungdanan diha na. Mao ka na? O ang tinuod mao nga wa gyud katungdanan busa way ngalan nga papa. Kay kinsa may tawgon nimong papa nga wa pa may papa. O gani sa usa ka basahon ni Gregorio Saidi nga nag-uluhan the world sayang pahina 75. Gregory the First founded papacy. Naaka na ako nang gidala. Page 75. Gregory the First founded the papacy. Jesus Christ did not establish a church with a pope. The papacy came late, and it was the result of departure from the faith. Sa dihang nagtukod ang atong Ginoo ug iglesia, wa siya magtudlo og usa ka papa. Ang papa mo'y resulta sa pagbiya gikan sa kamatuoran. And